Hi mga Mars! Welcome again sa panibagong araw ng buhay ko dito sa Hong Kong. And for today's video, samahan nyo naman ako na mag-prepare ng dinner para sa aking mga amo. Hindi ko na siguro kailangan sabihin pa kung anong nilulutuin ko for today's video kasi kitang-kita nyo naman at isda ang aking hawak. Magluluto nga ako ng pompano fish, yung tawagin. Hindi ako sure kung ganyan din ang tawag niyang isdang yan sa Pilipinas. Siyempre, bago natin lutuin ng isda, kailangan nating linisin. Hinuhugasan ko muna, naalis ko yung mga dumi-dumi niya sa loob. At siyempre, kinakaliskisan ko din. Although wala naman siyang ganong karaming kaliskis, pero gusto ko talaga ay malinis na malinis yung isda. Kita nyo naman, ilang beses ko talagang kiniskis yan. Kinakapa-kapa ko pa kung meron pa talagang pwedeng kiskisin. At pagkatapos kong malinisan, hiniwa-hiwa ko lang din siya. Pero hindi yung utol talaga. Hiniwa-hiwa ko lang kasi i-steam ko lang yung isda na yan. Gusto ko pag nilagyan ko siya ng sauce ay dire-diretso hanggang sa kaloob-looban para naman mas malasas siya. Pagkatapos ko nga siyang mahiwaan, inaalis ko talaga yung kanyang mga palikpik, pati na rin yung kanyang buntot. Nakasanayan ko na basta magluluto ako ng isda, kahit anong klaseng isda, inaalisan ko talaga siya ng mga yan, ganyan. Parang nakakaabala kasi siya pag niluluto. Medyo nakakabawas din kasi siya ng lansa kapag inaalis. Kaya naman kahit napakatigas niya talaga at kita nyo naman at parang nakikipaglaban pa ako dyan sa buntot ng isda. Pagkatapos ko nga maalis yung kanyang mga palikpik at saka yung buntot, pinunasan ko naman siya ng konting asin sa loob at labas. At pagkatapos, nilagay ko muna siya sa isang plato at nilagay ko siya sa loob ng ref. At habang nasa loob ng ref ang ating isda, inihanda ko naman ang aking mga gagamitin para sa sauce. Meron akong fermented black beans, garlic, ginger, at syempre ang spring onion. Tinadtad ko lang ng maliliit ang ating black beans, ginger, at saka ang ating garlic. Tapos nilagay ko lang siya sa isang bowl. At pagkatapos nun, putulin lang natin ang ating spring onion. Tapos, iset aside lang natin. Ready na ang ating mga ingredients. I-prepare naman natin yung ating sauce. Sa ating bowl, naglagay lang ako ng fish soy sauce, cornstarch, and cooking oil. Minekos-mekos ko lang ng kaunti at kapag okay na, pwede na natin siyang ilagay sa ating isda. Ilagay na rin natin ang ating spring onion sa ibabaw at sa ilalim. At ayan, ready to steam na. Bali, nilagyan ko nga lang siya ng oil para pag in-steam ko siya, hindi siya malalagyan ng tubig. Kapag okay na, ihanda naman natin yung ating mahiwagang kaldero. Ilabas natin yung pinakamalaking kaldero. Syempre yung magkakasya yung gagamitin yung steamer. Lagyan lang natin ng tubig. Syempre, hindi pwedeng wala dahil paano maluluto yon. At pagkatapos, isalang na natin para maumpisahan natin ang pagluluto. Nilabas ko na nga lahat ng lulutuin ko ngayong gabi. At ayan nga, yung steam fish lang at saka isang gulay. Yan lang ang papakain ko sa mga amo ko. Pag nag-i-steam nga pala ako, napakulo ko muna yung tubig bago ko ilagay ang isda. At ayan nga, kitang-kita nyo naman na talagang mainit na yung aking pinapakulong tubig. Mainit pa sa relasyon ninyo. Kung kaya naman, pwede na nating ilagay ang isda. Iluluto lang natin yan ng 15 to 20 minutes. Kasi mabilis lang naman yun maluto. At habang inaantay natin siyang maluto, ginisa ko naman itong aking gulay. Napakasimple lang ng gulay na yan, diba? Nilagyan ko lang siya ng ginger at saka dried shrimp. At ayan, luto na. After 20 minutes, pwede na nating i-check ang ating ini-steam. At sigurado ako, luto na yan. Charan! O diba? Mukhang masarap naman. At ayan ang aking hinanda para sa kanilang dinner. Meron steam fish, gulay, at saka syempre may prutas. That's it for today. Thank you for watching!